What's up mga ka-ride? Good evening po sa ating lahat. Luzon, Visayas sa Mindanao. Kung saan man kayo ng sulok ng sanlibutan mga ride. Good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. Happy Friday po kung anumang araw dyan sa inyo ngayon. Anong oras man yun sa inyo ngayon. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyo lahat. So mga ka-ride, share ko lang sa inyo ito. So alam ko marami na rin nag-share nito. Pero itong i-share ko na ito ay base ito sa aking na-experience. Nung pumasok po ako o nung nag-apply po ako ng moto taxi sa Move It mga ka-ride. So 2 araw ako yung nakabalik doon, 2 araw. So kaya naman ata ng 1 araw kung hindi ako nagkakamali pero nagkaroon lang ng problema mga ka-ride, no? So kailangan unang-una mga ka-ride, bago po tayo pumunta ng Move It, no, dito sa may Marikina. Hindi ko alam kung may iba pang mga training facility, no, na meron ng Move It. So ang alam ko lang ay yung sa may Marikina, no, sa may Bonifacio Avenue. So bago po kayo pumunta mga ka-ride ng Move It para mag-apply ng moto taxi, unang-una siguraduhin nyo po ninyo na kumpleto po yung inyong mga motorcycle na gagamitin. Kailangan po mga ka-ride, hindi po paso yung inyong URC, yung inyong UR o nga, no, yung kanyang UR sana po ay hindi po paso, no, yung inyong official receipt. Tapos mga ka-ride, kailangan kung ang inyong mga motor ay hindi nakapangalan sa inyo, in short, second hand man o third hand man, basta hindi nakapangalan sa inyo, siguraduhin nyo mga ka-ride na meron po kayong hawak na deed of sale. So mahirap talaga pag ang inyong ipapasok na motor sa Move It ay segunda mano at hindi nyo pa nailipat sa inyong pangalan, lalo po yung mga hulugan pa mga ka-ride na second hand. So para hindi po kayo maabala, kasi sayang po sayang talaga. Bago po kayo pumunta doon, siguraduhin nyo po na kung hindi po kayo first owner o hindi po nakapangalan yung motor sa inyo, kailangan po magdala po kayo ng deed of sale na nagpapatunay na yung motor na yun hindi nga sa inyo, pero kayo na po yung nagpatuloy o kayo na po yung bumili o kayo na po yung may-ari, no? At kailangan yung inyong mga UR mga ka-ride ay hindi po siya paso, hindi po siya expire, no? Masasayang lang po yung inyong punta doon. Tapos mga ka-ride, laging tandaan ninyo, ang tinatanggap lamang po ni Move It moto taxi ay professional license. Hindi po sila tumatanggap ng non-professional driver's license mga ka-ride. Kasi since na hindi naman private kasi ang non-professional driver's license mga ka-ride ay parang po yan sa mga pribado. Ibig sabihin sarili mong gamit lang, no? Pero pag ipinasok nyo po na sa pagninegosyo o kung ano man ang ipinasok nyo dyan, tulad nga ng Move It moto taxi, hindi na po yan siya public na po yan siya. Hindi na po yan siya private vehicles kasi ginagamit nyo po siya na pangkakitaan. So kaya nga, bago po kayo pumunta doon, siguraduhin nyo po na ang inyong lisensya ay hindi po non-professional license. Kailangan po professional license mga ka-ride, dahil masasayang lamang po ang inyong mga oras sa pagpipila doon o pagpunta doon, lalo po kung malalayo naman kayo, dahil hindi po talaga tatanggapin yung mga non-professional driver's license, no? At isa pa mga ka-ride, no, ang tinatanggap lang po nila na mga model o year model na mga motor ay 2019 pataas. Ibig sabihin pag 2018 yung motor,
hindi na po yan tatanggapin ni Moped. 2019 pataas. Pag 2018, huwag na po kayong tumuloy, masisira ang buhay nyo. Stay. Hindi po kayo tatanggapin ni Moped. Kahit po professional yung inyong driver's license, kahit hindi po paso, kahit kayo po yung may-ari o sa inyo po nakapangalan yung motor, hindi po kayo tatanggapin dahil 2019 dapat ang year model ng inyong mga motor na gagamitin. So kung 2018, wag nyo na po kayong tumuloy. Ang tanong, may pinipili bang model yung Mobet? Ang sagot dyan ay wala. Kahit anong motor dyan, kahit anong motor ay tinatanggap nila. Kasi yung motor na ginagamit ko po ay Rossi. Tinatanggap po nila yan. Basta hindi po siya bababa sa 2019 year model. Kahit anong motor yan, pwede. Yung tatandaan ninyo, bago kayo pumunta, siguraduhin nyo po na ang inyong mga UR ay hindi po paso, no? Ang inyong driver's license ay hindi po non-pro, kundi professional po dapat, no? At ang inyong motor ay dapat 2019 year model, mga ka-ride, no? Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Kahit anong mga motor yan, pwede yan. Ngayon, patungkol naman sa kondisyon ng ating motorcycle o yung mga accessories, parang yung nagre-renew rin tayo ng rehistro sa ating motor. Hindi kayo ipapasa kung ang inyong motor ay walang signal light, walang tail light, walang brake light, walang side mirror, at walang chin cover. Kailangan lahat yan kumpleto, mga ka-ride. Pat yung inyong mga side mirror, mga ka-ride, hindi yung sobrang nipis, sobrang liit, hindi yan tatanggapin. Kung ano yung binili nyo na motor, dapat ganon yung inyong side mirror na gagamitin. Kailangan kumpleto, mga ka-ride. Hindi po maliit, manipis o basag yung inyong side mirror. Kailangan kumpleto. Kailangan ilaw lahat ang brake light, likod at sa harap. Kailangan po ilaw lahat yung inyong signal light sa kaliwa at sa kanan. Kailangan pong gumana yung inyong mga tail light, no? At yung mga motor na wala pong heat guard ba yung tawag nun? No, katulad ni Badja, di ba? Matatandaan niyo po si Badja, kaya mabilis po kayong mapasok kung si Badja, no? Kung Badja yung CT100, CT125, hindi ko lang alam kung iba, yung mga bagong model. Yung walang heat guard, kung di ako nagkakamali, utakip dun sa tambutso, ano? Yung parang lata, ay kailangan lagyan nyo po yun. Yung mga motor na walang takip yung kanilang kadina, yung cover chain, cover chain. Kasi ako bumagsak din ako nan wala pong tinanggalan ko po ng takip yung aking kadina. Bawal po yun, hindi po yung tatanggapin ni Mobet. Kung kumpleto naman yan, no? Kumpleto yung side mirror, hindi siya maliit, hindi siya mga, di ba, yung makikita natin mga side mirror na yun na halos kasing laki lang ng suklay, hindi yan pwede. Kailangan malaking side mirror. Yung mga normal na side mirror, kung ano po natin binili, dapat ganun yun, no? Tapos kung gumiilaw naman lahat, yung brake light, kaliwa at kanan, walang problema. Tail light, no, gumagana, merong cover, at merong heat guard. Sorry mga ka-ride kung mali yung pagkabanggit ko. Basta yung takip sa tambutso para hindi po mapaso yung ating mga pasahero. Kung kumpleto naman ngayon, pwede na kayong tumuloy. Dire-diretso na kayo doon.
So ang gagawin nyo mga ka-ride, mas madali, i-download nyo po yung Move It Driver app. Move It Driver app. Yun po yung ganyan po yung itsura nya. I-download nyo dyan, tapos sagutan nyo kailangan totoo, tapos meron diyang online seminar, dapat ay makumpleto nyo yan kasi makikita yan pag nag-onboard ka na, makikita nila yan, kailangan kumpleto yan mga ka-ride. Ano pa? So wala na, kung wala namang problema ang inyong mga motor, pwede na kayong dumiretso. Basta kailangan mga ka-ride, hindi paso yung UR, hindi po non-pro license ang gamit nyo, at kung hindi po kayo first owner o hindi nakapangalan sa inyo yung motor, kailangan magdala kayo ng authorization or deed of sale mga ka-ride. So yun lang mga ka-ride, no? Maraming salamat. So i-comment nyo lang dyan kung ano yung kulang na hindi ko nasabi. If you like this video, please like and share, and don't forget to subscribe my YouTube channel, ang Isang Hari ng Kalsada Road Rider. Bye bye.